Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng Pinoy Celebrity News. Pahayag ito ni Senator Ping Lacson tungkol kay dating Speaker Martin Romualdez. Title, mahihirapan tayo ipakulong siya. Senator Ping Lacson, kulang-kulang ang mga ebidensya, mahirapan ipakulong si Martin Romualdez. Naniniwala si Senator Ping Lacson na magiging mahirap para sa sinuman na maipakulong o mapanagot si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng isyu sa flood control scandal kung hindi matibay ang ebidensyang ihahain laban dito. Ayon kay Lacson, bagamat may mga naging pahayag ni Saldico na nag-uugnay kay Romualdez sa umano'y irregularidad, hindi umano sapat ang mga ito kung walang direktang dokumento, transaksyon o ebidensyang magpapatunay na sangkot talaga ang dating speaker. Yun. So, mahihirapan tayo. Yun. Nagsalita na siya ng patapos. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Senator Lacson, 5,900 ang nag-react dito. 5,200 ang tumatawa sa iyo. 457 ang galit. 102 lang ang naniniwala sa iyo. Wala na. Lalo na ngayon, yung lumabas yung text messages between the President and alleged bagman, flood control bagman ng Pangulo, si dating Yusek Adrian Bersamin. Napakatapang na nagsasalita itong si Congressman Erese na itong si Senator Lacson, sabi niya, has committed not to investigate further. Wala na parang ayaw nang panagutin ang ibang nasasangkot. Yes, yan din ang paningin ko, opinion ko lang. Kasi sinasabi niya, tama yung sabi niya, we will go where the evidence leads us. Ang unang nagbanggit tungkol kay Romualdez is si Sara Diskaya, o yung mag-asawang Diskaya. Sinundan ng mga sinundan ni Orly Gutesa. And then, yung taga DPWH, dami nilang pahayag tungkol kay Saldico Romualdez. May mga dalawang pangalan, nakalimutan ko, John Estrada at saka dalawa. Maraming nagbabanggit dito sa mga alalay, staff ni Saldico na tumatanggap. Binanggit din ni Orly Gutesa. Kung ako yung investigador doon, papatawag ko itong dalawa. Ang problema, hindi man lang pinatawag itong dalawa. As in, wala. Si Orly Gutesa, na mismo nang nagsabi na nag-deliver sila ng mali-malitang basura o pera doon sa bahay ni Romualdez, instead na ipursu niya yung lead na yun, pinagdudahan niya si Gutesa. Kung ano-ano ang ginawa nila kay Gutesa, kaya ngayon, natakot si Gutesa, hindi na magpakita. So, paano kayo magkakaroon ng ebidensya kung lumalabas, parang, alam niya, ito, speculation lang ito. Walang kailang hindi nyo kami masisi na magduda dahil kaduda-duda na ang nangyayari sa Blue Ribbon Committee hearings. Sa wakas, nag-present si Lacson ng dalawang testigong babae na nakatakip na muka na yung mga pangalan parang alias pa ata. Nagkwento. Anong nangyari? Palpak. Hearsay. Sabi-sabi lang. Pati si Lacson na umamin na mahina yung ebidensya. Later on, nagsabi siya na papatawag natin ang yung attorney Paras. Yon yung lumalabas na may-ari ng kumpanya na nakabili sa mansyon sa 30 Tamarind Street. Para ipaliwanag paano nyo na nabili dahil bilyones ang So, inintay ng taong bayan yung hearing para patawag yung attorney Paras. Tanong, natuloy ba yung hearing para imbestigahan yung attorney Paras? Wala naman. So, paano ka ngayon magkakaroon ng testigo na magdidiin kay Romualdez kung bitin? Para ba kung boxing,
Sino bang boxer na ano? Mike Tyson. One of the best boxer para sa akin, ha. Versus ang hina ng kalaban niya, Peñalosa. Yung ano lang, yung maliliit nating boxer. Kayang-kayang patumbahin na ni Mike Tyson, yung Peñalosa na yan. Kailang pinipigil ni Tyson ang kanyang suntok. Parang ganon ang nakikita ko. Opinion ko lang. Hindi ba talaga totohanan ang pag-iimbestiga? There is something, cover up ba yan? Tinanong ng mga media si Congressman Erice. Ano sa tingin nyo? May cover up ba? Oh yes! Sabi ni Congressman Erice. Yang Blue Ribbon Committee na yarang cover up needs a series of cover up kaya walang patutunguhan. Hindi matatapos tong investigasyon na ito. Dahil it seems na kino-cover upan nila ang mga nasasangkot. ICI, wala nang nangyari sa ICI. Ngayon, Blue Ribbon, wala ring nangyayari. May statement o may post na nabasa ko kanina, parang sinasabi daw ni Lacson, they will re-examine yung posibleng role ni Pangulong Marcos Jr. sa flood control scandal. Inabsuelto niya na nung una. Tapos, i-re-examine mo ulit. Hindi na kami maniwala.